Grabe experience na, naging car wash boy ako tapos tagatiktik ako ng kalawang sa talyer. Yun yung pinaka nakakaiyak na experience, guys. Hanggang magkano ang kaya mong gastusin para sa hobby mo na gusto mong gawing negosyo? Tara, kilalanin natin si Sir Julius, isang full-time dance instructor sa Hong Kong na umuwi dito sa Pilipinas para magtayo ng 2 veterinary clinic. Ngayon, naisipan niya magtayo ng computer shop. 1 million pesos lang naman ang ginastos niya. Hi guys, ako nga pala si Julius, ang may-ari ng Mr. G Gaming Hub Cafe. Tara guys, pasok tayo, imbitahan ko kayo. Ayan guys, ito yung shop natin. Dito mangyayari yung ating coffee shop. Okay? And then tara, pasok kayo. As you can see, naayos pa to. No? Coffee shop to. All-in-one tayo dito. And then, ito yung pinaka-malupit. Tara. So, ayun. Inaayos pa eh. So, okay lang yan. Tara, imbitahan ko kayo. Pasok. And guys, kung nakikita nyo, ito yung ating Mr. G gaming computer, no? Esports ang dating natin dito. Ito yung reception natin, which is inaayos na, pina-finalize na. And then we have 30 units dito sa ating shop, no? Meron tayong 10 VIP and then we have 10 regular PC. So, ganun kalupit yan. And then, this is like Ryzen 5 550. Ganun kalupit yung specs natin. And, may kita nyo naman guys, pina-finalize na lang to, konting polish na lang. Ready to go na tayo this coming May. Located tayo sa Camarin, Caloocan, Brickstoneville. Yan. So makikita nyo yan sa Google, isa-search nyo lang. Or sa page namin, sa Mr. G Gaming Hub Cafe, nandun na yung address namin sa Google Maps. So just click it and then you will see. Short lang, bata pa ako nun, hindi naman talaga ako dancer guys. So ang kwento lang yan, yung mga brothers ko talaga yung dancer. So pinagtitripan ko lang yung brothers ko. Sabi ko, ano ba yan mga sayo, tinikling kayo? Nangiinis lang ako noon sa tinikling. And then, end of the day, one day, nagko-computer ako with my friends. Sinama ako ng kaibigan ko sa isang lugar. Sabi niya, Julius, sama ka. Then pagsama ko, hindi ko alam, dance group pala yung pagpupuntahan namin. Uso pa nun yung nobody. Hindi ko alam gagawin ko dahil di naman ako sumayaw. Nang aasar lang ako, malakas lang ako mangasar. And then from that day, nag-start ako, nag-training ako. And then, yeah, doon na nag-start na maging dancer ako. So, dancer ako from streets. So, dancer ako from Barabarangay na nakikita natin dyan sa mga kanto-kanto, nagda-dancing lang. And then, I dream big. Sabi ko nun, hindi lang ako pang barangay. No? Kasi mostly dito sa atin sa Pilipinas, ang dance career is really maliit lang talaga yung chance na makakuha tayo ng job. No support with government, which is okay lang yun. Nag-training ako, nag-compete ako, national, sa Philippines, nag-champions kami ng group ko. And then one day, may isang taong tumulong sa amin, which is ang tawag namin doon, Kuya Joseph. Doon nagbago yung buhay namin. Nag-training pa kami na malala. Kapunta na kami ng Australia to represent Philippines. And then, after makuha namin dream, yes, we have fame. Nakapag-Australia kami, but we don't have money. So sabi ko sa grupo ko, bakit ganun? May pera tayo, may name tayo, may kilala tayo sa lugar natin. Pero ni pambili man lang ng Jollibee, wala tayo. Or McDonald's. So, we dream again. Nag-audition ako sa GeForce that time. 1,500 kami, auditionist, and then I pass. After that, fast forward natin, yun, nagsishow na ako as trainee ng GeForce. And then, sabi ko, I need to dream big. Then, that's the time na nagpunta na ako ng Hong Kong. And then, doon na nag-start lahat. So, naging dance instructor ako sa Hong Kong. Now, I'm going 9 years na being dance instructor sa Hong Kong Funky Dance. Lahat ng kinikita ko, I keep it and then I put a business. And then, I start sa veterinary clinic. And then, now, I have 2 veterinary clinic. Ang name is Pet Almighty Veterinary Clinic. Yeah, you can search that on the Facebook. And then, now, yung pinaka-dream business ko, eto na, which is si Mr. G Gaming Hub Cafe. And then guys, hindi lang tayo basta computer shop, meron tayong coffee shop. Kalidad ang produkto, tsak na sigurado para sa yung pag-tournament natin, hihingi ko sana ng sponsorship mo eh. Ayan ha, tayo mo yan ha. Para sa Philippines, iyahatid sa'yo, saan ka man sa Pilipinas, ganyan sa Biniboom. Tara mga Repa Pips, gusto mo bang gumit ng computer set? Guys, ito nga pala yung VIP units natin, no? Dito gagawin yung mga tournament na plano natin. So, yan, kita nyo naman, 10 yan, 5 dito, 5 dyan. So, dito gagawin natin yung tournament. Yan.
Kita nyo naman gaano kaganda. Pasok ka, makita nyo yung unit dito, inaayos pa. Inaayos pa to, pero almost done na yan. Yan, kita nyo naman gaano kalupit yan. Grabe, 24 inches yung ating monitor, and then, syempre, peripheral, solid. Yan, kagaling. And then, we have aircon. Kita nyo naman, 2.5 horsepower, kabilaan yan. From there to there. So talaga hindi kayo may initan dito. Fully aircon to. And then meron pa tayong aircon cooler na ilalagay. So grabe, lamig na ito. Okay, pupuntahin ko kayo dito. Dito tayo sa regular PC. So sa regular PC guys, we have 20 units. Kabilaan yan. Kita nyo naman na 24 inches din siya. Pare-parehas halos. And then peripherals, grabe, ang ganda. And then you can see the CPU. So yan, ganyan kalupit. Ganyan kaganda. So, dream ko lang to nung bata ako. Nangangarap lang ako magka-computer kasi hindi ako makabili computer yun eh. Di ba? Imposible sa atin yung lahat. And then now, eto na, nakuha na natin. Sa tulong ng Billy Booms, syempre. Kaya, di natin malilimutan yung ating nag-setup na itong lahat. Ayun, dream big lang, makukuha natin lahat to. Nilalaro ko lang nun is Run Online. Tagal na nun, parang 2000 something, 2007. Iniipon ko pa yung ano ko nun, yung isang linggong baon ko, makapaglaro lang, makapagpa-level lang sa Run Online na yun. So, doon ako nag-start maging addict sa computer talaga. And then, I converted to Dota. Since then, hanggang naging Dota 2, ayun, naglalaro na ako. Sa akin, being 90s, no, millennials, grabe yung experience namin sa computer shop noon. As in, talagang magbabarkada kami, naglalaro kami. Pagka uwi ng school, ayan na, lalaro kami ng Dota, Counter-Strike. Solid kasi yung bonding ngayon nung kabataan namin. Solid talaga. As in may times na nagkakating ako noon before nung high school ako. Kasi school namin subdivision lang din namin. Instead na pakanan ng school ko, paglabas ko ng gate, pag sara ng gate ng parents ko, diretso kaliwa ako. Nandun na ako, hindi ako pumapasok para lang makapag-computer. So, ganun yung mga experience ko, no? Nakakatawa lang na nakakainis. May ngingilan-ngilan na lang na kababata ko na may contacts ako. Pero ngayon, halos wala na rin kasi busy na rin lahat, nagkapamilya na, yun, ganun. I hope sana makita ko sila one day, makapaglaro ulit kami. Lahat sabay-sabay. Meron akong, Dota 1 competition, no? Pustahan yan. High school ako niyan, dumadayo pa kami ng ibang schools. Nag-aral ako noon sa OLA that time, sa San Jose del Monte, Bulacan. Pustahan kami, ano lang yun, parang 20-20 lang. Pang-taya mo, pampusta mo, sa baon mo. Yun, doon ako nag-start mag-computer talaga ng Dota. Kasi as of now, talaga till now, nagdo-Dota ako hanggang ngayon. Siguro best experience ko nung naglalaro ako yung sa Run Online. Kasi that time, kasi nagpapa-level yun eh. Siyempre sa Run Online, like sa online games, pag may pera ka, mas malakas ka. Kasi may time ka para to rent ng PC, makapagpa-level. So ako, bata lang ako noon, wala akong 50 pesos lang baon ko noon eh. Ikakat mo pa yun, natitira ko sa 50 pesos ko 20. So yun nga, iniipon ko siya in 1 week. Makapagpa-level ako, 24 hours yun. Yun yung inaabangan ko, Sabado at Linggo, 24 hours. Non-stop, magpapa-level ako. And then, yun na nga, nakalipas na ilang taon, tumanda na ako. Nung nakaluwag-luwag na, may trabaho na tayo, doon ko binalikan yung dream ko na yung laro na yun, may private server ulit, naglaro ako. So, lahat ng di ko nagawa doon sa ganun laro, ginawa ko. Kung magkano yan, ginastusan ko. Para lang to fulfill my childhood. 3 hours working lang ako sa trabaho ko. So, meron akong duty ng 1.5 hour and then 1.5 sa gabi. So, morning and night. And then, most of the time, yung the rest na oras ko, puro computer lang talaga ako. So, binabalikan ko talaga yung hobby ko, yung love ko, which is computer. So now, that's why I'm dreaming to have this. Now, eto na. Ayan, supportahan nyo ako, guys. Kaya natin to. Lalaki to. Malay mo, maging kasi laki ako ng malaking brand, no? Let's see. Tingin ko sa akin, gusto ko i-cater lahat, no? Kahit gumastos tayo ng malaki dito or sa specs ng PC natin, ang gusto ko i-cater yung lahat ng tao na makapaglaro ng computer. So, although mahal yung computer natin, sa ganung average ng for rent natin, binaba ko. So, mas mura tayo, guys, sa ibang competitors. Which is, kanya-kanya naman yan. Ako, gusto ko lang, yung makita ko yung tao, yung memories nung noon na maibalik natin. No? Yung masaya, yung bata noon, na yung bonding. Kasi sa computer shop, iba yung bonding ng bata eh. Iba yun, solid yun. So, parang ako, gusto ko lang makita yung ganong memories sa ibang tao na. Kasi hindi ko na kaya gawin yung matanda na ako.
Which is 31 lang ako guys ha, 31 lang ako. So yun, yung ganong memories ba, gusto ko ibalik. Sa akin may babaguhin ako, wala. As in wala. Kasi I realize na lahat na nangyayari sa buhay natin, may purpose. So, yung struggles ko na yon, may purpose yon para makarating ako dito. So, kung hindi ako naghirap, wala. Hindi ako makakarating dito. Siguro, tinraining ako ng parents ko eh. One day, yung pinaka-realization ko, ultimo magugas ng pinggan, magwalis, di ako marunong eh. So, hindi tinapon eh. Tinrain ako ng father ko and mother ko kahit mahirap sa kanila. Pinadala ako sa uncle ko. Yun yung pinakamahirap. Pinadala ko sa Las Piñas. At grabe experience na. Naging car wash boy ako. Tapos, tagatiktik ako ng kalawang sa talyer. Yun yung pinaka nakakaiyak na experience, guys. Kasi sabi ko, from that then, ba't ganito? No? Ba't gantong hirap? So, nangarap talaga ako. Niisip ko, sabi ko, di ako habang buhay naglilinis ng ano. Montero pa yun. Montero, alala ko yun. Pupunsa ako ng Montero ng uncle ko. Sabi ko, training to. Kung ba't ako nilagay ng father ko dito, training to. Iyak ako everyday. Tapos nangangarap ako, hindi ako tumigil. So, after nun, hindi ako tumigil. Ang ginawa ko lang, inalisan ko yun. Sabi ko, uwi na ako. Pursue ko yung career ko, which is dancing. Pinangarap ko. Nung na-pursue ko na yung dancing, eto na lahat, nagbunga. Eto na yung fast forward natin. So, yun, ganun. Grabe yung experience. So, yung lahat ng hirap natin, enjoy nyo yan kasi yun yung pinakamasarap balikan pag kinikwento mo na sa kaibigan mo. Sa akin, mapapayo ko sa bata, enjoy your time, enjoy your moment, no? But, try to study. Kung anong opportunity na ibigay sa inyo ng parents nyo, mag-aral kayo mabuti, no? Maganda yung nakatapos kayo. Kasi ako hindi ako nakatapos. Bakit? Pasaway ako eh. Pasaway akong bata. So, nagkakating ako, hindi ko natapos pag-aaral ko. So, yun. Mag-aral kayo mabuti hanggat nandyan yung parents nyo, mahalin nyo. Yung parents nyo. Give back. Balik nyo lang yung love nyo sa parents nyo. Yun. More on parents always. And then family. Kahit anong mangyari, family mo nandyan palagi. So guys, nakita nyo na yung shop, no? Nakita nyo naman gaano kaganda, gaano kalapit. So ngayon, eto na tayo. Iniimbitahan ko kayo guys, this coming May, sa opening ng Mr. G. Located siya sa Camarin, Caloocan, Brickstoneville. Okay? Once again, this is Mr. G. Welcome guys. See you soon. Sigurado para sa binibu.